Alam nyo ba mga idol na kung ganito kayo magsuot ng tsinelas o kaya ganito ay mali pala ang ginagawa nyo? Dahil kung ganito nga kayo magsuot ng tsinelas mga idol ay napakadelikado nito para sa ating mga paa. Dahil maaari nga tayong makaapak ng matitigas na bagay at pwedeng magdulot ng sugat sa ating mga paa. Dahil ang tamang pagsuot pala ng tsinelas mga idol ay dapat isuot natin ito sa ating mga talampakan upang maproteksyonan nga tayo nito sa anumang uri ng bagay na pwedeng tumusok sa ating mga paa. Sa paraan nga na ito mga idol ay makakapaglakad na tayo ng maayos at ligtas. Kaya follow for more tutorial mga idol. Noong mga bata pa kami, naaalala naming magkapatid na ang ulam lang namin ay asin. Nakakatawang isipin na sa pamamagitan ng asin ay naiiraos namin ang gutom namin sa isang araw. At kahit ganito lang ang ulam namin, masaya kaming magkapatid. Masaya kami na sabay kaming kumakain. Kahit asin lang ang ulam namin. Kaya noong lumaki kami at nakaluwag-luwag ay bumili agad kami ng isang sakong asin para nang sa ganon ay maitawid na namin ang gutom namin ng isang taon. Sabi ng teacher ko, kung sino mang unang makakasagot ng tanong niya, unang uuwi. O tapos, yung ginawa ko, binato ko yung bag ko sa kanya. Tinanong niya kung sino yung nagbato. Sabi ko, ma'am ako, bye-bye! Tapos sana sinabi mo, Ma'am, see you tomorrow, pero di ka papasok bukas. Ano ang tawag sa dalawang espiritu na gumagala? E di multo. Uy, galing ah. O ito naman. Ano naman ang tawag sa tatlong espiritu na gumagala? E di multo pa din. Mali. O sige, ano pala? E di multri. O ito ah. Ano naman ang kabaliktaran ng kaluluwa? Kaluluwa? Walulo ka. Mali na naman. Ha? O sige, ano? Ang kabaliktaran ng kaluluwa, kalulunok. Noong nakaraang buwan nga mga idol ay binalak naming magkapatid na magpanggap bilang isang pulubi. At kung sino man nga ang tutulong sa amin ay bibigyan namin ng 1,000. Ngunit hindi ito natuloy mga idol dahil nung paalis na kami ay biglang inutang ni mama ang 1,000. At makalipas nga ang ilang buwan mga idol ay sa wakas binayaran na rin ni mama ang kanyang utang. At isa lang ang ibig sabihin nito mga idol, matutuloy na ang ating social experiment na kung saan nga ay magpapanggap kami bilang isang pulubi. At kung sino man nga ang tutulong sa amin ay bibigyan namin ng 1,000. At sa oras nga na ito mga idol ay nilagyan na namin ng uling ang aming mga muka para nga ay mas magmukha kaming pulubi. At para nga mas maging makatotohanan ito mga idol ay magdadala kami ng 1 sakong basura at iilang mga kalakal. Sa bidyong ito mga idol, makikita natin kung sino pa ang mga taong natitirang mabubuti, ang mga puso na handang tumulong at magmalasakit sa kanilang kapwa. At habang paalis na kami mga idol ay biglang mayroong dumating na tricycle. Dumating pala mga idol ang inorder ni mama sa Shopee. Kaya inutang ulit ni mama mga idol ang kababayad niya lang na utang. Kaya isa lang ang ibig sabihin nito mga idol, hindi ulit matutuloy ang ating video. Ngayong araw nga ay susubukan naming magkapatid na magpanggap bilang isang pulubi. At kung sino man nga mga idol ang tutulong sa amin ay bibigyan namin ng 1,000. Ang tawag nga mga idol sa aming gagawin ay social experiment. Para magmukha nga pala kaming pulubi mga idol ay nagsuot kami dito ng mga butas-butas na damit. Naglagay nga rin pala kami mga idol ng mga uling sa aming muka para nga ay mas maging kaawa-awa kaming tignan. Kaya ginawa namin itong video na ito mga idol upang ipakita sa inyo na mayroon pang tao na handang tumulong sa kanyang kapwa. Pagtapos nga pala namin nag-makeup at nagbihis mga idol ay lumabas na kami upang simulan ang social experiment. At paglabas nga pala namin ng bahay mga idol ay tinawag agad kami ni mama at hiniram nga pala niya yung aming 1,000. Kaya abangan nyo na lang yung part 2 mga idol kapag binayaran na ni mama yung 1,000. Bakit letter S yung nasa damit ni Superman? Eh Superman nga eh, kaya S. Mali. O sige, bakit pala? Kasi naubusan ng medium size. Sige, ito naman. Ano naman ang tawag sa asong laging nasa inuman?
Asong laging nasa inuman? Meron bang ganon? Oo, meron. O sige, ano pala? Di, pulutan na! So ngayon mga idol, Gagawa kami! ng saranggola! Opo! From ganito, naging ganito. Gagawa po kami ng saranggola na hindi marunong lumipad. At dahil nga boring na naman kaming magkapatid, ay gumana na naman ang utak namin. Kahit wala namang laman. At sakto nga mga idol, paglabas namin, sobrang lakas nga ng hangin. Kaya naisipan namin na gumawa at magpalipad ng saranggola. Opo! Dahil nung mga bata pa nga kami, sa 10 saranggolang ginawa namin, 11 ang hindi lumipad. Kaya ngayong araw mga idol, ay nag-research talaga kami para magawa nga namin ang perfect na saranggola. At sisiguraduhin namin na ito ay lilipad. Kaya kumuha na kami ng walis tingting. Dahil ito nga ang magsisilbi na frame ng saranggola. Dahil nga magaan ito at madaling palipari. Ang saranggola nga na ito mga idol ay ginaya lang namin sa YouTube. At sa oras nga na ito mga idol ay lalagyan na namin ito ng tali. Nga parang may kulang eh. Anong kulang? May kulang eh. Buntot! Kulang ng buntot! Kulang ng buntot! Oo nga! Kulang ng buntot! Oo! Buti na lang mga idol ay naalala ng kapatid ko na wala pa palang buntot yung saranggola. Dahil importante nga ito para makapagbalanse at makalipad ang saranggola namin. Ngayon mga idol, papalipar na natin ang saranggola! At sa mga oras nga na ito ay nahirapan kami dahil hindi marunong lumipad ang saranggola namin. Pero hindi pa rin kami nawalan ng pag-asa. Dahil sabi nga nila, ang taong may tiyaga, may kaldereta. Ready ka na? 1, 2, 3! At sa pagkakataon nga na ito, ay napalipad na namin ang saranggola! Opo! Tuwang-tuwa nga kami dito dahil sa unang pagkakataon nga ay nakapagpalipad kami ng saranggolang gawa namin. Kaya agad na namin ito itinali sa gitna ng bukid at iniwan. Doon na mga idol, uwi na kami. Kaya na niya yung sarili niya. At pag-uwi nga namin mga idol, ay naupo na lang kami at pinagmasdan ang sarang